Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, Father, thank you for your forgiveness to each one of us. Bless our church authorities, bless our benefactors, those supporters, the people who are working behind of this ministry. I pray, Father, that you may bless all of them. Thank you, Father, for sending these people on this ministry. Bless our government officials, enlighten them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our new radio, Bantay Kalikasan Radio. Bless our ongoing expansions, hookups, our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya, and their businesses with the GD Caligayan Foundation Incorporated. Amahan, I pray that you may bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Bless our advocacies to the least fortunate, for our environment, for our scholarship, for the salvation of souls, for the progress and prosperity of all your people through concepts and ideas. Amahan, panalangini. Father, I pray also in Jesus Christ of Nazareth that you may extend your blessings for the wishes of love. Protect my loved ones, Alma and Thea, heal them. Together with the people who are working behind of what I am doing, bless Altia Business Center and all our businesses also, Father, our projects, our plans. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries. Father, please restore, repair. Father, please give us strength, power. In Jesus' name, extend your healing touch sa sakit sa utok, matalong baba, liog kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system. Repair, restore, Father, according to your will. Veni Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria San Jose, San Mercangel, Mercangelis nga tanan, Padre Pio, pray for our healing. Jose Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry to the least fortunate. San Thomas de Aquinas Agustin, Saint Dominic de Guzman, pray for our wisdom. San Vicente Ferrer, Padre Padua, San Gian Vianney, pray for the power of preaching. San Pedro Calungsod, San Ruiz Ruiz, Chofilo Camumot, Fulton Sin, Pater Piton, Paul Anthony, all saints, brothers, blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 5, 43 ngadto ug 48. Gugma alang sa mga kaaway. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mahikala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultian ko kamo, higugmaa ang inyo makaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nagpasipala kaninyo. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak siyang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala.
nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong gigugma mao lamang kadtong mga tao nga naigugma kaninyo. Dili ba bisan gani ang makobrador sa buwis nagbuhat man ni ana? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyo may kala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan, dili ba bisan gani ang mga tao nga wala mo ila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kinahanglang magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tuah sa langit. Today we are remembering another saint, si Saint Amata of Poor Clare and niece of Saint Clare of Assisi. Amata was miraculously cured of an illness by Saint Clare's intercession. She entered the Poor Clare Monastery as a result. Mao ni ang akong na batyagan in Matthew chapter 8 verse 14, when Peter brought Jesus Christ to his mother-in-law, and at the time ang iyang ugangan ni Pedro gilantan sa diha nga nakita ni Kristo, giayo. After the healing of this woman, nibangon siya ug iyang gialagaran si Jesus Christ ug ang iyang mga kauban. Mao ni ang nahitabo usab sa Luke chapter 17 nga dunay naayo nga napulo kasanglawon, and one of the 10 lepers came back to testify in front of the crowd, in front of Jesus Christ, about his miracle, his healing, as well as to show his gratefulness for the favors he received from Jesus Christ. This is similar to what we are talking about si Saint Amata. After her healing, tungod sa pag-ampo ni Saint Clare, mao ni ang partner ni Francis of Assisi. Kabalo mo, kini si Saint Amata entered in the monastery. My point is simple: whatever blessings, favors, graces, whatever answered prayers that you have received sa inyong kinabuhi, what you need to do is show your response, your gratefulness to the giver, to the reason why you receive blessings, why you are healed, why you are highly favored. And you know what? Mao ni ang nindot. Kunon sa itong nadawat nga panalangin, grasya, kamauta, mutanaw, utang kabuton sa unsa itong nadawat nga pabor o panalangin sa atong kinabuhi. I presume no one is what they called exempted. No one is excused from this truth nga ang Diyos gabukbo ug pabor, panalangin, grasya sa matag nila lang. Wa gi-exempted na, wa gi-excuse ang Ginoo. Therefore all of us receive, right? Then the question is, are we grateful for what we have received from our Almighty Father? Kabalo mo ang gibuhat ni Saint Amata. She gave up her life to God. Mao ni ang akong encouragement ninyo nga ang inyong kinabuhi itugyas Ginoo. And you know what, for listening and watching at this very moment, usani ka nindot nga manifestation pagpadayag sa inyong gratefulness kanang mohatag kag oras sa Ginoo ba. Mao ni ang agda. Then I'm always telling you, be grateful to the ministry that blesses your soul. Ang ministeryo nga nag-atiman sa inyong kalag. Mao ni ang akong sige og agda, propose,
Kay mao man ni ang gustos Ginoo nga inyong ipakita ang inyong pagkamapasalamaton. Your gratefulness matters sa inyong kinabuhi. Samang Saint Amata, she was grateful. Mo nang misud siya, she followed Saint Clare tungod sa iyang pabor og panalangin nga iyang nadawat. Saint Amata, please do prayers for all of us to become like you. Pray for our healing, miracles, blessings. In Jesus' name, Amen. People of the living God, thank you for always joining us. Thank you for always praying for us. Here with me today, Engineer Kit Kadurna, nang keep praying also for the people who are working with me sa atong ministeryo. Then, thank you, past givers, for your continuous support, for coming back, for joining us again sa atong ministeryo. Mo nang ako nagpasalamat ninyo ang uban ibalik and kamot to join us again. Monthly givers, give it up. Padayon mo sa inyong pagsuporta, as well as our new givers on this ministry. Ako mong gidapit nga padayon mo tungod kay kamo mao ang gikinanglan ni ining maong ministeryo. We need you. If you want my full episodes through DVD, please order mo, and order also my book To Make Your Soul Incredible, available ni sa Altia Religious Section. Ako mong gidapit, giagda. Rest assured, pag mabasa mo ni ini, samara nga ako inyong gikahinabi. At the same time, ang Diyos mismo talks to you, is talking in the bottom of your individual heart. O nang please purchase this book, kay nagtuo ko nga makatabang ko ninyo ni inig maong paangki. Kay kining atong ministeryo, kasi klase man, natay radio, natay television, natay pamantalaan, natay internet, niya we expand it. Mao nang natay libro ug magasin. Then another good news, we are now live hook up via Radio Kalikasan nga gi-broadcast ang atong wali sa Carmen, Sagbayan, Pilar, Sierra Yunes, going in central part here in Bohol, as well as dito sa Picas area. Mo ni ang good news karon, simultaneous broadcast kining atong wali. Mo nang pasalamata tong Ginoo for this expansion. Keep praying for Boss John Daniel, and in behalf of Boss John Daniel, I would like to express my heartfelt thanks to the people of San Jose Mabini. We were there yesterday. Amazing. Why? Tungod kay ang atong mga business partners, operators of different businesses, maig-agaw ni Boss John Daniel, yang First TV cousin, paumangkon, we're joining together with their finances. Dako kayo gasto kagahapon actually, pero iuli man sa nas Ginoo. They spent a lot of money yesterday for our outreach and feeding program dito sa San Jose Mabini. Unya kagapon na ako ni mamat ang usa sa mga municipal officials of Ubay, si Constancio Atwil, lumad sa ning taga San Jose. Yun siya, brother, I'm always watching you. Unya wadama atong nailaila pag-ayo. And you know what?
I was very happy yesterday because this couple told me, si Captain Tabigi o si Mayor Esther Tabigi of Mabini, together with Municipal Kagawad Tuyugon, if not mistaken, together with their companions. Mayor Tabigi told me, sa brother, I saw you already on television. Yeah. Lahi mo kas personal kay medyo may pagka-slim. I'm just kidding. Thank you for that, Mayor Tabigi and the rest of the municipal officials of Mabini, for allowing San Miguel Cable Network to penetrate in your place, and for joining us yesterday with Boss John Daniel, Boss Ligaya, and Captain Arsenio ug Ma'am Dalia Valiente, ang proprietors sa DTV Cable Ubay, nga diin simultaneously broadcast kining ato sa nga programa at this very moment. Mo niyang indot ngano, our proprietors of DTV Cable Ubay are not Catholic believers. They belong to another denomination. Ug mo ni gusto nako nga inyong mainuklugan how close I am even to non-Catholic believers. Dako kayo kong respeto sab sa ilaha. Dako kayo ko og saludo sa ilang pagpaningkamot also to proclaim the good news. Kay di na maato nato tungod sa kadaghan sa mga anihunon. Luke chapter 10, yung Kristo dagang anihunon, Jotera ang mga ngani. And also I would like to express my heartful thanks to Silverio Salaom, the owner of Machineries of Ubay. Unang every now and then natay bag-ong mga nahimamat, mga officials sa lungsod, niya at the same time mga negosyantes palibot. It helps me ngano tungod kay the more na madasig ta sa atong gibuhat, kay wherever I go, these people are quiet following with us. Quiet ra sila pero magtagbo na gani, they're always telling me, brother, we are following on your broadcast. Malipay taana. I am privileged so much for that reality. Ang mga opisyalis are also listening nining ubos ninyong alagad. Then my within is boosted tungod kay ang ako mga kuyog every now and then, mga negosyante man, mga politiko, negosyante, mo nang para nako dako ng tabang to mold my within. Someday somehow I will become also like them in the near days to come. Mo ni gitawag ni Boss John Daniel og maturity in business. Pirmi sa maingon, Edsel, mo matured ra ka sa negosyo. Probably in spiritual aspect, I am getting matured. I am now developing my spiritual life, but ingon si Boss, someday sa akong pag-engage sa negosyo, mo matured ra sad ta kinay-hinay. Ug mo ni akong giampo together with our business mentors. Kay para nako, I am privileged so much kay na ako'y mga mentors sa Pangginoo, na po ko'y mentor sa negosyo. Munang thank you. Together with our volunteers yesterday, di gina sila mangabsent sa atong kausa o krusada. Thank you also our latest givers. Thank you also Ma'am Bibi Castulo, our negotiator, Faculty of San Jose, Mabini. Some people approached me after our activity. Miyon sila, brother, sige migpaminaw sa imuha. Sige migsunod. O nang malipay kayo taana. Edgar Almi Capuno, in courtesy of Adelimit. Carmen Agnes Galiendes, Miss Lia Ochabilio, Primo de Taipa, thank you. Susan Galiendes, Animos of Kayam, Kagawad Victor Galiendes, Miss Sophia Galiendes, Pililiklik Abusio, thank you. O Dario Lita Sahot, PD Asibis, Gingging Asibis, thank you also. Din Mantala, o Vincent Dabolyedo,
with Crisons, thank you. Buutan kaadyo with Mami Caridad Chatsa og Mimi. Tony Nora Inchel Galbi, ang Angeles Ayuta sa Lumalu, Ubanato, Arnel Biben Umbao, Marcino Pasinsya Gales, thank you, of Bangwalog. They belong to Aglipayan Church. Then is of course di na absent ng inahan ning ubos ng alagad, inahan sa pagtuo, inang Irene with Agaw Chupi. Thank you for joining us with Pariminti Lakri. Thank you. Ang ako rang gikahibugnan aning mga kuyog nato, they're helping us financially. Mukuyog pagid sila ug nati activities, manghatag pagyud. It's amazing. Mao nay tinuod. Then thank you Jocelyn Pagikan, our new giver, the boy Vincent Lido, Maria Duding Ubahib with Eileen. Then Caridad Jacob Enterprises, Donya Mildred tabang sa atong outreach and feeding program, at the same time sa atong negosyo o sa atong gipang himo like this broadcast ministry. Manuel Terry Bantilan, manager sa Tubig Sindulman, amiguhan ninyo. Arnel Juana Makinano, haligi nato with Riyuha Tan na Fortunate sa Anda, where Anda di Boracay is also located. Keep praying for Madam DC Valderrama. Lita Bria, thank you, courtesy of Electionist model sa room check, akong pare Jacinto. Dorens Goldsmith and Litson, mo nang thank you. Dong Mins, Tadin Albino, Bill Gings, Merspin, thank you for assisting us. Troy Dolls, Customo Grand Akar, Inquire Saltia. Then sa tay torta, banana cake, bagong mga pangikan sa Corona Bakery. Kay ato maning gipadak-an ning atong snack area sa Altia karon, atong gi atiman pag-ayo ba. Kay ako nagtuo tungod sa mga gidisplay diha. Ang mga tao nakita nako inahinay man nga mulingkod, mangisnak. May na lang mukita ta. Negosyante na gining ubos yung alagad. Parang thank you for patronizing Altia. Ako honestly, dili sayon maghandol og negosyo, di sayon magtuon unsaon pag-manage maayo ta sa theory. Pero kung actual na dili lalim, mao nang for almost 2 years buhi pa. Mao ni ang akong encouragement ninyo. Natay haplas in courtesy ni Nainida Escobilla with their child, daughter, akong legal counsel, Attorney Esther Escobilla, with Attorney Frone Madruna, ato sa ning legal counsels ng ministeryo. Then akong higala, Attorney Nelson Anyula, buutan eh. Then with Fred Amora, kuyog nato, thank you also. Og Taylimon pagpalain with Chinile og Maribik na ticketing office sa second floor, tapad sa Rikmes sa Bandray Golds Asibis Body Fitness Gym with a loss. You know what? Mga ni pamilya nga nag-adapt nato diri sa Agda. I also balino og Jordan families in Cagayan de Oro, pamilya ning Taylimon, yung mga anak are also working with me sa ato ministeryo sa Mindanao. Og Tay Cruz in the School, o Banilito Castulo, yung pamilya, og Don Ramon, thank you, with Ricky, thank you. Gi-adapt na sa daan eh, daga na kay ginikanan, pamilya. Salamat sa inyong pag-adapt nining ubos nga lagad. Thank you also mga Uklarit, kumaring nursing, gi-adapt na ba ko ninyo, o ba ni Militorio diya sa Garcia. Pagpalain kayo, LG, Flina Busio, mga Dulhaw, Paginawan, mga Tumakin, Dablo sa Hinguog, pagpalain Castoris family of Kandihay,
with Cunyado family. Pagpalain kayo ng may kapal. Keep praying for Naipia o Tetico Landagalabo. Keep praying also for Tay Miguel Manangina Sibes. Tinid prayers. O sa tanan nga nagplanog tabang, please do it. Iyapin yung ampo ang atong mga kaparian, labi na ang atong Kuraparuko Monsignor Ignacio Reyes with Mons Orencio Hubak, with Father Biuds, Father Lumakang o atong Deacon. Then paribilyong thank you, and also Paribert Los Cernilia Wario sa saligi nato, Gigalintis saligi nato, Pining Berlio Amura of Garcia usas mga ligi nato. Mo nang if you want to join sa atong ministeryo, ako mong gidasig nga di lang ordinary givers kundi i-consider inyong kaugalingon nga haligi mo sa atong ministeryo. Like Lukring Baybay with Dudong, Ma'am Rosel, mga ligi na nato ni. They're working with me too much sa itong ministeryo. Tadiwa silang crisis, mga pagsulay, they are very loyal, faithful in working with us. Luwen family, Galanido, Kumaring Injing Awario, sa ginsularan, ato ning aligi, mga amparo, kinakot. So dagan tang aligi, pero di nato ma-mention tanan, naray mga time nga ako mong ipang-recognize, mo nang usbon ako, kung gusto mo nga i-recognize, tabang na lang mo kay ato man gisiguro og recognize ning mga taong mitabang. Manang uban mingon nganong balik-balikon magud ni brother ning mga pangalana tungod kay kining mga tawhana do na ni mga negosyo. They have businesses also that are attached to their lives. Manang damor nga ako silang i-recognize, nagtuo ko ang ilang mga negosyo ako sad nga ma-promote o ma-advertise ako ng return sa ilang kabuutan. Og di man negosyo ang uban na ay mga activities, programas, mga advocacies, mo ni rason nga nung ato silang i-recognize in order that makatabang ko nila unya manundog sad mo. Tanang nag-abli og radio, telebisyon, sa internet, please visit my Facebook. Pagpalain sa di pa ko mopadayon, akong gi-endorse ninyo si Architect Charilo Andrade together with their partner o sa ka-draftsman kung namoy problema panginanglan sa design sung balay para tagaan mo building permit kung mangita mo og architect. Please connect to this woman sa Canulao, young, fresh grad, presko pa ni iyang nakatunan. If you want more inquiries about this woman, please call me or text me. I will connect you to this woman. Kung gusto mong farm, kontaka sa kuninyo kay dunay farm si Kulas Lubido, na Don Kulas of Lacinda, my hometown, Alicia. Nasa farm, Ibaligya, Tagalisya. Gusto mong farm? 2 hectares. Kontaka ko ninyo. Di lang Altia atong Ibaligya. No. Farm ning Kulas Lubido. Onang, if you are interested. Also, if you are interested to buy a certain resort sa Baybayon, Mabini, kontaka ko ninyo. Kaya i-connect mo na ako sa tao nga nagsulti sa kuha nga magpatabang. Nganong ako magining himuon? Ako practical ko. Kay bawo man ko, pag kining mga butanga ma-sold out gani, kining mga tawana, dako man sila saad nga mutabang in returns to ministeryo. Mo nang mugambol lang ko anang mga butanga. Akong endorse, akong i-promote, akong tabangan sila. That's it. Mo nang please, kung gusto mo, usbo na ako, iapigampo ninyong akong mag-ina si Alma og Thea tungod kay doon na may mga gipangbanti tungod ni sa among kabisi. Busy kay may matagadlaw, mao nang ang atong lawas usay di kapas. In fact, gabi na kayo may niabot gikan sa among misyon sa San Jose, nangatag tag pagkaon, hatag tag goods together with our major sponsors. Akong agda ninyo, please
tell your friends and loved ones in somewhere to visit my Facebook niya, comments, like, shares if possible sa akong YouTube website, please. Unya, ug naagali chance nga ako mo ma-accept, try lang mo og pakig-friends ako sa Facebook. Kay I will try my very best nga ako mong i-accept pag naimo bakante tungod kay fully loaded ang atong Facebook account sa atong mga friends. Di ako naka-analyze nga daghang gid ang mga tao. In fact, ang maximum sa Facebook 5,000. Unya puno ng atong Facebook karon, mo nang ang uban tingala anong di nila madawat ang akong acceptance sa ilang friend request. Try kay usay na may mabakante usa duha, ako nang reserve para ninyo. And also taga-Abilan, kumusta mo diya? Thank you also with Palma family diya, with Sister Tording o Sabit, ako makuyog sa ministeryo. O sa tanang mga kalungsuran, kabariwan, labi na ang Duero is our coming prospect for our outreach and feeding program for the month of March. Mo nang lipay ko tungod kang inyong supervisor diya, si Mr. Danilo Aton, ako ginang magtutudlo under ko siyang makamot. Genius na. Oh, nya ingon sila, why mo labaw sa magtutudlo? Mutupong ra. I'm just joking. Lipay kayo ko because yesterday I was informed that our coming outreach and feeding program, abangan ninyo, will inform you later, people of Duero, anha diya sa inyong lungsod. Nya, lipay ko kay teritoryo man na sa akong pinalangga nga magtutudlo, Mr. Danilo Aton, inyong supervisor diya. Tanan nga nagsulod nako sa pamantalaan sa newspapers, internet, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, dagisgot ni ugugma sa kaaway. Lisod gili igugmao nang di kaaway. Samot ng kaaway. Anyway, dili ni sayon nga balaod, panudlo, encouragement ni Jesus Christ nga atong himuon sa atong kinabuhi. Gugma alang sa imong gikasilagan, gidumtan sa mga tao na nakasamad sa imong kalamhan. Kapila na ka gisamad-samaran sa uban. Kapila na ka gipasipadan sa imong silingan, sod sa imong panimalay. Kapila na ka na insulto, na humiliated, na intimidated sa imong kinabuhi. I'm sure no one is exempted from this reality of life. Kaya ako mismo, I have many heartaches in my heart from the people around me sa nanglabayng mga kapanahunan. Unlike in our present time, na ang mga tao sa kong palibot, because I know how to handle my life. I am not spending my times with the people who are not celebrating with me, who are not believing me, who are not supporting me. I am trying my very best to love them in a distance. This is it. Pero nganong mabot sa point nga masamda ng atong kasing-kasing, because we are insisting, we are trying nga kining tao gusto natong masuod, mahigala, mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Ato bang ipamugos ba ang atong kaugalingon? Gusto gid nato, we hold it, we want it. We keep this belief and principle nga hook or by crook, gusto gid nato nga kintawhana, maato ba, masuod nato. Pero I would like to tell you the truth. Luke 6:26, Jesus said, you cannot please everyone. Dili tanang tao imong mapadayeg sa imuha. Mao nang even how good you are, there are people around you nga moatake gyud nimo, masuko nimo. In fact, our Pope sa akong nakita is very
holy man, good man, humble Pope in our church. But if you heard the different versions of the people, they're attacking our Pope. They are saying malign words toward our Holy Pope, Pope Francis. Even Jesus Christ in His life, when He was here on this earth, He was criticized, He was condemned. Maunang ang concept nako, you cannot please everyone. And do not expect ayaw paglaom nga tanang tao sa imong palibot mo like nimo, ganahan nimo, muuyo nimo, mo simpatiya, mo empatiya kanimo. Probably you will be mistaken in having that mentality. Pero sa akong gibuhat, I am just presuming that all of you people, because I am preaching the good news, I am inspiring all of you every day, I presume that all of you like what I am doing, if not to the one who is speaking in front of you, but probably to what I am doing, to the contents of my proposition. I am just presuming. Pero I know, beyond to what I presume, likod anang akong gi-presume, gituan, sure ko, kabalo ko, sigurado ko, nga dili gid tanang tao ganahan sa kuha. In the same manner, dili tanang tao ganahan sa imuha. Now, nganong na kay grudges within? Nganong di gyud ka mupasaylo aning mga tawhana? Mao ni akong nanalay sa kinabuhi. Because you are hoping, you are believing that these people who hurt you will come closer to you. But the happening is reverse. They are keeping away from you. That's why you don't want to give your pardon, your apology, your forgiveness to these people around you, because you are disappointed, frustrated for the fact, for the reality that these people are keeping distance from you. Ngano? Namugus ka. People, believe me, imo manggong pugson ang imong kaugalingon nga mahalon sa uban, nga amiguhon sa uban, nga dawaton sa uban. Mo na hinungdan ngano nga di ka gusto nga imong pasayloon ning maong tao tungod kay naay kondisyon. You will forgive this person once mo duol nimog balik, makig-close, makigala. But if not, no forgiveness. Why? Imo manggi pamugos ng imong kaugalingon. I'm here to remind all of you, please stop doing it. Do not force your individual self to be loved, to be accepted by other people around you. Ayaw, this is what I practice in my life. I am not insisting myself to anyone, to somebody. No. Because I know the art of war, because I'm studying also this tactic in life, in order that I have something to tell you. My life is surrounded by the people who cared, who loved me, who approved, the people who trusted me, the people who are willing to die for me or else for what we are believing for. Mao ni mga tao who are my what you call walls. They are guarding me. I am with them every now and then. Mao nang makumpara na ako akong life before o sa present, there is a big difference. Because I know how to deal with the people. I know where I need to be with. Sa mga taong nasuko na ako, I keep in distance. There's no problem with that. Tingnan una-una mo, pag makiglayo kag taong nasuko ninyo or gikaibsa ninyo, makasa mo. Where you can find that? You will find that in the scriptures. This is what I believe. Love them in a distance. Pray for them in a distance. Admire them in a distance. Pero you will make a certain move nga mag-uli gid mo, magsuod, magbalik. Anyway, I do believe that there is possibility in everything, na ang tao nagtanaw impossible, but in God everything is possible. Luke 1:37. Pero my point is,
Moabot unta sa imong puwen, sa imong utok nga di gyud tanang tawo ganahan nimo. Mauna kung naay nasuko nimo, nagdumot nimo, nakasa nimo, i-consider na nga usa sila sa akong gisgutan. Mga tao nga wa mag-value sa imong karapatan, sa imong existence, sa imong pagkaikaw. Do not yourself to be loved by these people. Ayaw pagulat, ana, kay mura kag iro nagpagod sa buwan, nagkuwat terus ambak ang buwan. That is impossible until sa kadapusan nining tanan matunaw ta moambak ng buwan nga matay na sa tana. Pero ang concept nako, people, ayaw gyud na ipamugos na imong kaugalingon. Munang I'm here, I am your coach, mentor everyday. Surround yourself, your life sa mga taong nagmahal nimo, nakasabot nimo, ni-care nimo, sa mga tao nga nag-amuman nimo. Munang ako bitaw laktod bagay istorya, if you can find even one person who are closest to me, the people who are very close to me, even one person nga nagsigig panglibak sa kuha, panaot sa kuha outside, buutag mga tubang mi, pero kung gawas na iya kong duot, birahan, i-backbite ba, tirahon sa hilom, I don't think so nga naana. Ngano, makailaman sa dakin sa gining mga taong tinuod sa imong palibot. Og tungod ni ana, mao na akong gi-practice. Akong gitugutan ni matawana in my life, na akong suoron, alagaan, iampo, panggaon, amumahon. Like our benefactors, the people who are supporting us financially, they are the people who understood me. Mga taong nagmahal nako, di ba? My dear benefactors, supporters. That's the reason why you are supporting this ministry, because you love me. You love our endeavors. You love our advocacy. You love our ministry. This is it. Unang ako sa mga taong di ganahan ako, I keep distance from them. People, ako raning advice ninyo. Ayaw pamugos yung kaugalingon. Kaya mo ninungdan masakitan mo. Mo ninungdan makakita mong away. Mo ninungdan makakita mong bugno kadugayan. Mo ninungdan ngano nga maguba no ng inyong relationship sa tinuoray, because you are keeping, insisting, you are trying nga imuhon gining tawhana, makigsuod gyud ka aning tawhana, imo gyud ipamugos imong kaugalingon. Please do not do it. Kaysa pagkatinuod, ikaw may luoy kung imong ipamugos imong kaugalingon sa mga taong way interest sa imuha. Ako bitaw, as I go on in my journey, sige man kong pamalandong. Inko, some people are not interested to me. Pero di ko sure, tingalig ako na po ng sayop nga pangunaw na ba. That's only my rash judgment, or else that's only my doubts. Di lang ko sure kay may Maginoo kung makabasa sa tinuod yun. Pero nakita sa nako nga naging mga taong dili interesado sa kuha. Dili interesado sa atong gibuhat. Dili interesado sa atong pagpaningkamot. Kita ka na sa imong kinabuhi. Then, unsa may tabo, kung nakita nimo matawana nga dili interesado nimo nya, mamugos jud ka aron lang gid ka nila i-accept, you will be frustrated along the way, in the long run. Ngano, di lagi tanang tao ganahan nimo. Pero na ako'y good news ninyo karon. This is true, granting without admitting in the parlance of argumentation nga na mga tao nga di gid ganahan nato, why exempted. Who can claim here? Even one person, ngamingon, tanang tao, brother, ganahan ako. Sure. Dili yun. Bisag unsa pa kagwapo, kagwapa, kabuutan, naagi mo saway ni mo. This is the good news. Kung na may mga tao, nga di ganahan ni mo, wa makauyo ni mo, di ganahan, gali mo tanaw sa imong dagway, pero usbunako ni pag-remind ninyo, jutay ra na sila, kumpras mga tao, na nagmahal, nagpangga, nagamuma, nagkir sa imuha. People, ingon si Mike Murdock, a great writer, everyone on this earth nga naimugso na anay mga taong gipahimugso sa ang Ginoo aron kining maong tao na say mahimong higala, magmahal. Mao nang because of this principle ako nagtuo ngang matag-usa na agay Paris. Pero
since it is a calling, kining why paris ang uban, why asawa, labi na sa mga isod sa religious life or living in single blessedness, mani rason nga nung wa sa partner, tawag man guna nila. Pero according to Mike Murdock, ang matag nila lang na ako na partner. Ug di mangali partner in life nga magminyo, kundi nagi na siya mga partners in life nga magmahal, mag-care, mag-amuma. Mao ni pangitaas sa imong kinabuhi. Kaya sometimes, we misunderstood our individual existence. Nga, may nagmahal na ako, may nag-care na ako. If you'll come to that point sa imong kinabuhi, remember, I'm here. Edsel Cruzas loves you. Believe me. If not in physical attachment, believe me, through prayers. I'm always praying for all of you. Although I'm not perfect. Pero, hinumdumin ninyo, sa panahon gani, nga mubati mo, way nag-care ninyo, way ni saludo ninyo, way ni-applause ninyo, way nagmahal ninyo, hinumdumi, na Edsel Cruzas nagpakabana ninyo. Ug labaw sa tanan, na Diyos, gagapangga, gamuma, gamahal sa imuha, bisan pagpaminaw nimo, sinalikway ka na. Because God cannot do it for you, to you. Di sa kahimo ana, sa pagsalikway sa imuha, because He loves you. Mahal kas Ginoo. Pero ako nagtuog yun. Nining prinsipyos kinabuhi nga ang matag nila lang nga naimugso na anagig kay partners. Kundi man partners nga imong pangasaw pamanunon, mga tao nga mosaludo nimo, magmahal nimo, mo cheer up nimo, di na accident, designed by God na for you. Meaning, way tao ding way nag-care, way tao way nagpakabana, way tao nga way partners in life, matag-usan nato na nganong ma'am ni akong proposition people. Tungod, kay kunwa gali ka masayod ni ini, pag na kay kontra, imo ginangdungtan taman sa imong mahimo until your last breath, or else mayon ka, magkita tas na kong kuros, or magkita tas lubnganan. Manganti ka na ba? Kaya di ka kapasaylo. People, nganong dapat nimo pasayloon ng mga taong nagsamad nimo? Nganong dapat pasayloon nimo ng mga taong nakapasakit nimo? Tungod kay usbo nako, dili lagi tanang tao ganahan nimo. If you are now in this kind of mentality nga dili tanang tao ganahan nimo, unsa pa may rason nga di nimo pasayloon ang mga taong nakasa nimo? Pasayloan na. Pasayloan na. Ngano, di lagi tanang tao ganahan nimo. Meaning, nagi mga tao mo pasakit nimo, mo samad nimo, mo duot nimo, di mo believe nimo, di mo tuon nimo, pasiluan na. Mao ni akong gi-practice akong kinabuhi, nganong naka-move on ko. Why I am here, alive, preaching, buhi. I am healed. Buhi ang akong kasing-kasing. Giayo ko sa Ginoo tungod sa akong tabang sa akong kagalingon. Because I came to this point of life, I realized God revealed to me this wisdom. Nganong ipamugos na ako kung galingos ubang di ganahan ako, nga di magita ng tao ganahan ako. In other words, kung nain tao na suko ninyo, nagsama din nyo, nagpasakit nyo, pasayluan na lang na, kaya di lagi na tanang tao ganahan nimo. That's it. You got me? Nganong imong pasayluan na imong kontra? Di lagi tanang tao muuyo nimo. Lagi makikkontra na, pasayluan na tig samok-samok, tapos nabuhi yung tawana. Okay. Wala na ko'y problema na. Inganaan na lang ba? Pero say, pamugos mga gulingon, di ko na ako pasiluon. Imong gisamdan akong kasing-kasing. Mahal taon ta ka, gustong ta ko makigala di mo. Mao na rasol ka nung antod ka rin ka kapasaylo. Because you are still believing, nga kintawana, ganahan ni mo, di lagi na ito mapugos ang tao. Di mapugos. Mao ni tinuod sa kinabuki. Mao nang may buong ka, bisag unsa ka kagwapa, di tanang laki mo, angay ni mo. Tuo na ko. Na may daghang gwapa. Pero dili man silang panahon, maatra ka. Pero gwapa. Ako, tuusag ko. Bisag unsa ka gwapos tao, di sad tanang babae mo appreciate, mo angay, mo ka-interest sa mong tao. Sa kabutan-buutan ninyong boss yung alagad. Not all people who are appreciating yung ubos yung alagad. Reality na. Pero di ako kuratan, anak. If somebody criticizes me, if anyone condemns me, di na ko anak mo react karon ko di gud tanang tao ganahan ako. Nganong ma-intimidate man ko? Nganong ako man ang himuong big deal sa akong kinabuhi?
nga aware man ko nga di gid tanang tao ganahan nako. Presumption raman ang ganahan tanang tao nako. Pero sa tinuod yo di gid tanang tao ganahan nako. Kay us Kristo Luke 6:26 kung tanang tao ganahan nimo na delikado alaot yun ka kay siya mismo di mo tanang tao ganahas Ginoo na mga di mo to Ginoo samot na tang tao. Sa to pa, og nay nagsamad nimo, nagpasakit nimo, ning bira nimo, nang libak nimo, ala pasiluan na, ina, imong kaugalingon, kaning tawana, apinis gingong brother Ridsel, wa ni ganahin ako. So, unsa pa may problema nimo, ana? Aware ka, nga di tanang tao ganahan nimo, og nay nagpasakit nimo, di pasiluan na lang. Ayaw pugsa, nga, mahalon ka la, pabuto nimong, mubalik ka sa mga kamot. That is impossible. Anyway, I do believe, everything impossible will become possible in the long run. Kaya namang yung pinag-uli sa may kabubuton. Mortal enemy na himo mang best friend. Napoy best friend na himo pong best enemy. Then there is another good news that I would like to tell you. Why you need to forgive? Not because this person deserves your forgiveness, but because you deserve peace within you. Kinahanglan nga imong pasayloon ang mga tao nga nakasamad sa imong kasing-kasing. It does not mean nga kini mga tawhana angayan. Di yun. Ka mga tao nakasa na to, angayan na, kulatahon, sumbagon, sus. Ako di, mo po na kung bation ka na to, sus, dami agad ni matawana agad pang simplangon. Tao ba ako mubati ka na? In fact, our, what they call close people who are guarding me every now and then, I heard them telling me, what do you want, Brad? Wala tao na doon Why? It will reflect to me also. Kung ang mga tao kung palibot who are working with me, who are joining me, na himuong di mayo, mo reflect ya po na ni brother. Kung ayaw sagdira sila. See? Kaya nga no, kaya mga tao nagpasipa ni mo, sus, lami agyod. Kung tawanon ba nga pagbati paon yunan pauman di gid sa angayang pasiluon angay na silang kulatahon pero ngano mag yung kinangla maginimos lang pasiluon dili tungod kay sila angayan kay di lagi sila angayang pasiluon pero kabaw mo ang rason not because they deserve forgiveness but because you deserve peace kay ang tao nga naas kasilag ang tao nga nas pagdumot ang tao nga grabe ang grudges within di ra kay magkasakit-sakit, sakit sa panit, sakit sa cancer, sakit sa utok, sakit sa lawas, magkasakit-sakit mo ng taong sige pagdumot, tuo mo na ko. Because it consumes your energy within. And you know what? Ang taong naipagdumot, there's no peace within. Why kalinaw? Mao nang kinanglan gidi ay nga pasayloon nimo mga taong nakasama di mo. Dili tungod kay sa angayan, as what I have said, di gid sa angayan. Pero ikaw maoy angayan og kalinaw sulod sa imong galamhan. You want peace? It is only possible once you know how to release, to forgive, to forget sa mga tao nga nakasamad sa imong kasing-kasing. Nganong aware ka anay brother? Sus marusip. Ako ning agi. Nagyan ako na tanan. Samad plus kasing-kasing. When I was not yet held, when I was not yet cured, kabalo mo ang mga tao nga nagmahal nako, nagsuporta, nagamuma, mo ni mga taong nakatambal sulod sa akong mga samad. My wife, my daughter, and the rest of the people around me. Mo na karon bisag inyo pa ning ipa-check up, I am healed sa mga samad sa akong kasing-kasing. I am peaceful within. I have peace within. My within is harmonized. My within is in order na. Unlike before, sus, Ginoo, pagdumot, kasilag, kabuntag pa, musaka ng akong acid sa akong tiyan, kay nasilag na, nagdumot, ilig matawa na kay kalipay, kaminumdum, kas dagway sa mga tao, ang tao, imong gibitbit, ang tao nakapasakit nimo, dugay raon takan nilang gikalimtan, kay di na ginaganahan nimo, iro ikaw, wa ka malimot. Therefore, magduda kung sa imong gibati, hatred or love. Wala, bantay mo ana. I'm just kidding. Mo ni ang akong point, my dear people. Kung ang taong nagmahal, di na malimot sa naong sayang gimahal.
Unya, na may similarity ning magdumot ka, may numdum ka sa dagway sa tao nga nagpasakit nimo. Muna ako may ko duda na ko ala ibo gibati. Unsa na pagdumot or gugma? Pag sure. I'm just joking. Kay questionable kayo kay mao ra man. Pag nagdumot ka, may numdum ka. Pag nagmahal ka, may numdum sad ka. Pero naay kalainan. As what I've said, ang taong nagdumot way kalinaw pero ang taong nagmahal. Although wa pud si kalinaw kay hasol man yang konsensya, di mamuyo, siglaag, siglakaw, siglakwatsa kay in love good, way kalinaw within. Pero mas maayo pang may gugma kumparag magdumot ka. Ngano, ang taong in love, kay ba mo unsay resulta na blooming, healthy, nindot ang adlaw. Pero ang taong nagdumot, mahagard ng naong, mafatig, mo na inyong dagway, panan-a mo salamin ninyo. Mo na wherever I go, insta brother, cute man ka, gwapo man ka, hamis ka, ingko, di na ko muriya ka na, ingko tinuod na. Kay, supposedly nga akong tubag, not because of what I put in my face, not because of what I am using a klase sabon whatever sa mga taong nag-alaga sa kuha, but you know what the reason behind nga nung ning bata dagog samot, ni hamis, unlike before, nga hagard akong dagway, way kalipay, nagmugot akong naong, tungod ni, sa kalindot sa akong within, nga nakamaon akong pasaylo, ako nang gilitgong mga tao, nagdumot nako, nasuko, ako rastang gipasaylo dugera, ako rastang giampo, kana. Muna, kung manamin mo ron, kung inyong naong nangunot na, nagka-pimples na, gibugas ka na, kung ismaot imong naong, buntag pa, gisapot na ka, sa tinuod lang, your situation everyday is not the reason why you are getting angry. It is because there are still grudges, hatred, agony within, nga wa pa nimo gi-release. Meaning, if you will not release your grudges within, imong pagdumot sa mga taong nakig-away nimo, nagpasipala nimo, imo nang bitbiton until your last breath. Ang luoy, di lang ikaw, kundi ang mga tao sa imong palibot, kay everyday, wa kay kalinaw, kalipay, sa puton ka. Ngano, gamay rang trigger. Mura sa naglukay nga, labihan nag yung kagaay, butangan na nagpusporo, bisag usa ka gamayng palito mo, silaob na, ingana ng taong dagag kasuko within, daling sa puton, daling masuko, ito, maunay luoy sa taong di ka maumupasaylo, kay di ra siya apektado hasta ng mga tao siyang palibot, sa ipangbuntag isapot ng na-trigger siya. Ang tinudili ng iyang sitwasyon mo'y nakatrigger, nakahinungdan na suko siya. Rather, dili na mo hinungdan nga nung grabing inita yung ulo ang sitwasyon niya. Kundili, igo ra nang nakatrigger sa tinuod niyang naas iyang galaman in the past. People, why you need to release your past experiences? Because past is past. You cannot repeat again. You cannot repeat your past. There's no retake, replay in life. Not like my program, this is replayed many times. Pero sa tinuod na kinabuhi, why replay? Maunang start a new beginning today. Kalimti ang kagahapon. Harapin mo ang bukas. Muna dapat. Muna tanang tao nakapasakit ninyo, ilit go na. Kay ugdi ni mo ilit go na, ako magduda, nasuko ka o na-inlove. Kay maura man ginay. May tabo sa taong na-inlove, sige kinumdum. Sa taong nasuko, kung sa kalainan, sige po kinumdum. Maunang magduda ta. Nasuko ka or na-inlove. Sus, Ginoo. Ilit go ganyan ang mga tao na suko ninyo. Ako, inahinay nang napapas na sa akong una-una kasing-kasing ang mga nagsabad ako, inawasyang, sadyang nagtubo ko, sadyang niabot ang panahon nga ningdako na ko. Pero karon lahi na gyud ang akong pamati ngano, bato na ang puso ko, mga kapatid. Kumok ni, basta maayo, pero sa mga criticisms, mga istoryang negative, di na naapektado. Ngano, ingko, tanan ba yung tao, ganahan ako, di man, kagugwapo na ko, kamaayo na ko, di gito ng tao, ganahan ako na naginang gibarugan, nga tinuod na. Ug moabot gali mo sa inyong pangunauna, nga ingana, sus, ug ni mga taong
di mo uyo nimo, musupak nimo, maglain, mo palayo, pasag din na. Ngano? Wa lagi nakauyo nimo. Ay pamugos, pero inumdumi nga mas daghan man kauyo nimo. Sakitan ka lang. Manang ka mo mga babay, tambag nga ako ninyo. Di ko maingog kita kay some people criticize me. Pag musulti ka, brother, inag kita. Inag kami. Di kay ikaw. Ang agmay ko, kitang mga babay. Lalaki ko. Dapat lang gamiton ako ng kamong mga babay. Tambag na ako. Pag na-inlove gali mong laki niya, ang laki wa interest ninyo, ay ipamugos ninyong naong na yung mga tao nga tinuod magmahal nimo in the long run sa imong kinabuhi. Nya, advice nako kitang mga lalaki. Okay ni, apil ako ana. Ayaw gid na ipamugos ng inyong kaugalingon mga lalaki sa babae nga wa gyud interest ninyo. Sa wa gyud pagmahalin niyo, sa wa gyud pagbati ninyo. Ayaw gyud kay daay mga babae nga anda magpakamatay nimo. According to a certain saying, sometimes you misunderstood your life that the world is living from you, nga ang kalibutan mibiya nimo. That's why you want to die, you want to commit suicide. Inya pus lang gibiyaan kustanan og kalibutan, andam kong magpakamatay na lang. Pero listen to me. If you misunderstood your life that the world is living from you, is abandoning you, believe me, in your existence, sa imong pagkaikaw, there is somebody in your life around you that you are his or her world, nga ikaw ang iyang kalibutan. Para nimo tabunan kas kalibutan, gibiyaan kas kalibutan mo nang para nimo wa na hinungdan ang imong kinabuhi, para nimo wa na ilami. Pero tuod ako, maguna-una kali kag dautan sa imong kinabuhi kay wa na nagmahal nimo, hinumdumi nay usa, duha ba tulo nga para nila ikaw ang ilang kalibutan. Because of you, they're happy. They want to live on this earth more and more. Di gusto magpakamatay kini matawana because of you. Mao nang ang point nako, mother people of the living God, kung moabot gali nga nakay mga taong nagsamad nimo, ingna. Aw, tinuod lang gingong brother, di tanang tao ganahan nako. Karong adlaw makasuway mo ana. I-reject ka, insultuhon ka, kasabaan ka, di ka respetuon. Ako kabalong wherever I go, people are flocking, people are coming to me, seeking my hands, hugging, whatever. This your respect to me. Even those who are in high positions. This is true. Pero musugot mong sa dili, naipipila. Was la respeto sa kuha. Mo nang makaingon ko, di ni problema na ako because people wherever I go are respecting me. But why there are people around me nga di mangisla? Mo nang nakapamalandong ko, I came to the point na niingon ko sa kong kagalingon nga tinuod gining giingon ni Kristo. Di lagi tanang tao ganahan nimo bisag unsa ka kamaayo, kabuutan, karespetado, bisag unsa ka inila, di kita ng tao mo appreciate mo. Still ibakon ka, dauton ka, bangagon ka, insultuhon ka, normal. Mo nang di na kayo ko sakitan karon, lahi na gyud. Sa una daginuton ako na ngano man. Karon libakon ko. Naimong brother, birahan ka. Kay kabaw mo di mo makalibak nako because there are many people around you who are roaming around, your friends, mas loyal pa na nako kumpara ninyo. Mao na even politician nga manglibak nako kay bako. Anyone in the society ordinaryo dili pag na-statements buhian moabot as kung dalunggan. Di ako nakakonclude nga daghang giyang mga loyal nga mga tao. Basta brother, ilibak ra ba ka ng tawana, ibirahan ka ana. Sus, bisa pag enumerate na to, di na lang. Di na lang. Pero ang concept nako, mother people, sa una, dali kayo ko mo clear up masuko, pero niabot mas point, God revealed to me this wisdom, Edsel, di man tanang ganahan nimo. Mo nag ni masuko nimo manglibak nimo, pasag din na lang na. Mo ni akong tambag ninyo, di man tanang tao ganahan nimo, pasag din na. Pasag di. Ug daoton ka, yampo na lang na. Mo ni Kristo sa Ebanghelyo, pray for your enemies. Pray for those who persecute you. Yampo na lang na. Ngano, di na kita ng tao ganahan nimo. Unya, nung di ka kapasaylo, na-inlove ka.
Unya, di ka kapasaylo, wa kay kalinaw. Mo nang pili ron. Gusto kag kalinaw? Hala, pasayloa, karong magmalinawon ka. Mo ni ang nindot karong adlaw. This is the good news nga gusto nako nga inyong i-apply sa inyong kinabuhi. In other words, the summary of what I am talking today, the bottom line, ayaw patol og nay nasuko nimo. Ayaw. Kaya di kita ng tao, uyo nimo. Nay mo supak, sagdi na. Muupos nimo. Si, sagdi. Palabyar ba? Daginuto man sa nimo. Gara na. Ayaw man nakita sa kanyang tao, pagpatulan nimo mo gara. Pero imong ididma, muundang na, kay gilaay, huwag mo kupansin na. Si, mo ni laro sa kinabuhi. Ako ba daw, kasuhay mo ko, patulan ng mga tao, suko, gara sila. Ako igimong ilang gialalan, kadugayan, wala ko mo patol, ay ilom sila, ano, nawanala, di na mo patol nas brother na to. Wala na mapansin ba? Kayo sa kining tao, bitang musukol ni mo, magpapansin ni mo na, musukol ni mo, magdumot ni mo, maningka ni mo, i-hold ka, i-control ka, kiispi na. Napo ni problema silang kinabuhi, mara ayaw nagpatuli, ayaw dugangi. Kanyang mga taong itug-uni mo, na problema silang tinod na kinabuhi. Mo nang bahala nag sila masuko nimo basta ikaw ka masuko. Bahala dumtan ka basta ikaw magdumot. Bahala nagdisla ganahan nimo basta ganahan kanila. Tambag lang, love them in a distance. Pray for them in a distance. This is what I practice. Tigpamugos. Mao na nya kining di ka kapasaylo wa kay kalinaw. People tingalig dugay ra ng kapasaylo sa mga tao sa palibot. Di apay wa nimo pasayloa imong kaugalingon. Wa gini mo pasayloa. Nagkamali ka, nasayop ka, nahagbong ka, ni-decision kag mali. Until this time, you never forgive yourself. That's why there is no peace within. Maunang gamay rang bikil, init kag kay ngano, until this time, wa ka kapasaylos imong kaugalingon. Forgive your neighbors, your enemies, forgive yourself. Kay ang tinuod nga pinakabidya nga kontras kinabuhi sa tao, dili nang imong silingan. Ikaw, mo'y pinakabidya nga kontra. Lisod kay kontrahon ng kaugalingon. So mo na, mo nang pasaluag ginang inyong kontra kanang inyong kaugalingon. Ang mga mali ninyo, this is the reality of life. Satan is always reminding you your past mistakes. But God is different. He's reminding you your better future, your life ahead. The promises of God are always told to you, instructed to you, are always reminded to you. Mo ni Diyos, mo nang akong trabaho as one of the spokespersons of God on this earth, ako mong pirmi sultian nga naa pa mo'y kapalaran. Ang yawa mingon, wa na kay kapalaran. Opposite ng yawa. Sige sa remind si mong mali sa mga pangitabo nga di maayo. I-remind ka kay ang yawa gusto laging magubot ng imong uto o kasing-kasing. Pero ang ginumingon, kalimti na. Harapin mo ang iyong bukas. Start a new life. Na kung saad di mo tagaan ti kag maayag nga kapalaran. Lahi ning versus Ginoo, lahi po ng versus yawa. Nya ikaw ra gid anak mo nahibaw sulod sa imong kasing-kasing. There is a fight between Satan and God within you. Unya dia pay laing kontra imong kaugalingon mismo. Imong kaugalingon imong kontra. Kay imo mang iduot nimo kaugalingon kay nagkamali, nasayop, kinsa may taong di masayop, daghang kog sayop, kinsa taong di magkamali, daghang kog mali, kinsa taong di masipyat, daghang kog sipyat, kapalpakan, immaturity, sipyat sos Ginoo. Pero engko idsel, dugar ti kang gipasaylo. Mo na kun di ka kapasaylo sa imong kaugalingon, balik-balikon gyud nimo. Sayop ko, sipyat ko, mahay ko. Yaw sa may katabang nimo anak sa imong kinabuhi. Wala. Humana kag-decide, ayaw na balik ka ang desisyong mali. Move on! Padayon. Start a new life. Nya ka mo pod, ayaw mo balik-balik anang humana. Ingana mo ka, sayop gyud ka. Mo man imong gibuhat nga desisyon, mo nang naingana ka. We are practicing this. What kind of practice? Wrong culture, wrong practice. Condemning other people nga naka-decide og mali, nakahimog sayop, nakahimog di maayo. We are condemning them. We are repeating their mistakes. If you will do that, mura nagikaana nga ahinting satanas. Kaya ngano, ang yawa lagi sige nag-remind sa imong mga mali, ang Dios sige remind sa imong ugma, sa imong kapalaran nga maayo, sa imong kapasayloan, sa imong pabor. Pero ang yawa sige nag-remind nimo sa imong kalautan, sa imong bidya nga pangitabo. Mo nang whatever wrong decision, bankruptcy, decision making sa kinabuhi, home to follow,
home to be with forever, kinsay pangasawon, himuong bana, or kinsay imong iuban sa imong kinabuhi, unsa imong imuon, ug nagkamali ka. Hindi pa uli ang lahat. Start a new life. Forgive yourself. Start a new beginning. Ang yawa, sige na ginumdum nimo kagahapon imong mali, pero ang Ginoo sige paidumdum nimo sa imong maayong kapalaran sa maabot ka panahon. People, forgive your enemies in a distance. Forgive yourself. Kay mao ni ang pinakadindot sa kinabuhi sa tao nga naa kay kalinaw tungod kay nakapasaylo ka na sa imong kaugalingon ug sa mga tao nga nagsamad sa imong kasing-kasing. Tuhoy, dili lagi tanang tao ganahan nimo. Mauna kay di man tanang tao ganahan nimo ug naay di ganahan nimo. Hala, hangad sa langit, Ginoo, pasayloan ning tawana. Oh, di ganahan nako. Tinga ka kantawana mo kalit nagduol ng ipasaylo. Mo man akong i-practice, Lord, pasaylua ang mga tao who are not supporting, who are not working with me, who are not believing on me. Mao ni ang akong i-practice. Ngunang today, hopefully, the good news is clear. You need to forgive not because they deserve forgiveness, but you deserve peace. You need to forgive the people who hurt you because not all people like you. Thank you for joining us. Thank you for your time. Ako kanunay mag-ampo nga unta, hinduan ninyo inyong galaman. Have peace. How? Forgive. Have peace. How? Forgive yourself. Forgive your enemies. Ako mag-ampo nga mabot unta sa puwen sa inyong pangunahuna. Nga kunay mga taong di ganahan ninyo, mutuo mo. Nga nay mga tao nga mas daggan nga ganahan ninyo, as I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga Birhing Maria. Sa man sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fire. Let's do it. God loves you.